Hello everyone mga kabayan, sa magandang araw sa inyong lahat. Muli, Kuya Berto nagbabalik para sa namang tutorial. And for today's video, habang tayo ay katatapos lang kumain, ayan, pahinga lang tayo. Ang ganda ng aking nature na napuntahan. Ayan. So dito ako nag-lunch, may baon ako, pinadalhan ko ng asawa ko ng baon. So pahinga muna tayo ng mga 15 to 30 minutes bago tayo tumanggap ng booking. At habang nagpapahinga is mag-share ako sa inyo ng additional po knowledge. Okay? Para sa mga OFW, family ng OFW, mga dependents ng OFW, para sa inyo ito. Para din sa mga hindi OFW, kung sakasakali gusto nyo magkaroon ng mga information, is maganda ito para sa inyo. Okay, so ang ating itutuloy na mga discussion ngayon about doon sa SESP or Skills for Employment Scholarship Program. Okay, so ito'y para sa mga OFW na mga active members na mayroong at least one contribution ng kanilang OWA at sa kanilang mga qualified dependents or mga OFW dependents gaya ng anak na hindi lalagpas ng 24 years old at sa kanilang mga asawa. Okay, so short recap lamang, ano ba yung SESP or Skills for Employment Scholarship Program? Ito po yung offer ng OWA na pwede tayo kumuha ng mga short courses na nagkakahalaga ng 14,500 tuition o hindi lalagpas sa 14,500. So pwede tayo maging scholar doon sa particular na kurso na yon, gaya ng mga ino-offer ng mga schools para sa mga national certification, mga NC1, NC2. Gaya ako, ang kinuha ko po ay automotive servicing. So ito yung po ay nagkakahalaga ng 12,500 doon. Since mas mababa siya sa 14,500 is na-cover siya ng ating pong OWA SESP. So thank you so much, OWA. So ito ngayon, bakit ko ito sinishare? Sapagkat napakarami yung mga OFW at kanilang mga dependents ang hindi pa aware about dito. Sayang naman po, ito po ay libre na ino-offer ng OWA. Kung hindi natin mapapakinabangan, sobrang sayang. Okay, so punta muna tayo sa qualification. Sino ba yung mga pwedeng kumuha dito? Unang-una po, pwedeng kumuha dito yung mga OFW mismo na merong isang contribution sa kanilang OWA membership. Okay, so at active pa. So ang ating pong OWA membership is active 2 years from the date ng ating pong payment. Right? So, sino pa ang pwedeng maging beneficiary po nito? Ang ating pong mga mahal sa buhay, ang ating pong anak na single at 24 years old below. Okay, at ang ating pong mga spouses, ating pong mga asawa. Ano ba yung mga requirements? Okay, parang muna sa mga OFW, ang ating pong requirements. Unang-una, so dapat active OWA membership. Ibig sabihin, hindi pa lumalagpas ng 2 years yung ating pong payment. Again, 2 years po yung validity ng ating pong OWA membership once nakapag-pay po tayo. Pangalawa po is yung application form po natin i-fill upan. So meron naman to online, meron din to sa site. Okay, yung sa akin kasi, nung pumunta lang ako sa site, meron pina-fill upan sa akin. Pumunta ako sa Region 4A Calamba site at doon ako nag-fill up ng application form na to. Ano pa yung sunod is, nagdala lang ako ng tig-apat, no? Kasi meron namang package, 60 pesos lamang po yun, 4 na 2x2 at 4 na 1x1 na mga picture na white background. Again, ang OWA membership po natin, ipaprinta lang po natin mas maganda. So meron din po naman, kung makapag-apply kayo, meron po yan active OWA membership, yung sa i-download niyo lamang po yung ating pong application. And ang sumunod is ang proof ng ating pong membership. Isa na po dito ay ang mga resibo. Okay, resibo ng ating pong mga pinagbayaran. At anyway, matitrace din naman o machecheck naman nila yun na active pa ang ating membership once dumalaw tayo doon sa ating pong pinakamalapit na regional office. At sumunod is yung valid po nating passport. Yung biodata page po natin, tingnan nyo mayroong signature, tapos may pangalan natin, mayroong mga picture natin, ang lugar ng kapanganakan, lugar ng kung saan inisyo at yung validity ng ating pong passport. Ngayon, magdala lamang po tayo ng ating pong contract or yung proof of employment po natin, gaya ng certificate of employment natin sa ating pong mga company. Mas maganda, magdala na rin po tayo. At wag din kakalimutan yung ating pong, kung tayo ay graduate ng high school, yung ating pong mga diploma ng high school, o kaya ang ating mga Form 137 or yung mga proof ng ating naging studies previously. Alright? So yun ang ilan sa mga requirements. Kung meron pa kayo naisip na mas maganda, mas safe kung dalhin ko na lang po yung mga bagay na to, dalhin nyo na lang po. Yun po yung mga para sa mga OFW. Ano naman ngayon sa mga dependents? Okay, para sa mga dependents, ito po yung mga asikasuhin natin. Unang-una is yung application form. So, possible meron sila sa online, pero meron din naman sila doon sa site. Pangalawa is, gawin mo ng 4. Dalawa lang ang sinasabi dito, gawin mo ng 4. 4 pieces, 2x2, at saka 1x1 na picture with white background po. Birth certificate, kung ikaw po ay anak, kung ikaw po ay asawa, is yung marriage contract. Tapos OWA membership. Tapos OWA membership proof. Bigyan ka ng kopya ng iyong papa, ng iyong mama, ng OFW na member ng OWA, ng kopya ng resibo ng kanyang pinagbayaran. Though, mabe-verify din naman yan doon sa OWA office. Pero mas maganda, dalhin mo na rin po ito. Valid ID ng OFW. Halimbawa, passport. Mas maganda passport na ang dalhin mo. Magdala ka lang lahat ng valid IDs na mayroon yung iyong papa o yung iyong mama na OFW. Valid ID ng dependents. Of course, ikaw, valid ID mo bilang dependent. At of course, isama na rin natin yung ating po mga highest educational attainment proof. Kung high school man tayo, ay mag-submit po tayo ng
kopya ho ng ating diploma, kung college is college diploma, o di kaya Form 137, dalhin po natin yon. So yun, tapos na tayo sa ating pong mga requirements. Ano ba yung proseso ng ating pag-a-apply? So ito po yung tip ko kung paano natin gagawin yung pag-apply ng scholarship na to. Okay, so ito yung unang natin gagawin. Pumunta tayo doon sa pinakamalapit na school na kung saan mayroon yung kurso na gusto nating kunin. Halimbawa, iyan ay automotive. Tapos pagpunta ninyo doon, sabihin ninyo na gusto nyo mag-avail ng OWA Scholarship Program. Tanungin nyo kung tumatanggap sila ng OWA voucher or OWA Scholarship. Pag sinabi na no, okay, so ikat mo na yon, hanap ka na ng iba. Pag nakakita ka ng school na ando doon yung kurso mo na in-offer, for example, automotive, Kokiri, computer servicing, at marami pang iba. Kung nakakita ka ng school na nag-o-offer ng kurso mo at tumatanggap ng OWA Scholarship o OWA voucher, ang gawin mo is kunin mo yung kumpletong pangalan ng school na yon. Okay? Kunin mo ang kumpletong pangalan ng school na yon. Kung makukuha mo yung administrator, yung kumpletong address at yung mga details ng school na yon is kunin mo na. Kasama ng mga requirements na nabanggit natin kanina, dadalhin mo ito doon sa pinakamalapit na OWA para mag-apply na ng tinatawag na SESP. Okay, so kasi tatanungin ka doon, ano bang kurso ang gusto mong kunin? May nakita ka na bang school? So ang gagawin naman kasi ng OWA is i-evaluate lahat ng mga documents mo, pati yung school, pati yung kurso na kukunin mo, at yung qualification mo, and so on and so forth. Assuming na all is good, wala ka magiging problema, bibigyan ka ng OWA ng any document, bibigyan ka ng OWA ng paper, ng document na yung ibabalik doon sa school na kung saan pwede kang mag-aral. Okay, at tatanggapin ka na dapat doon sa school na yun, since dala mo na yung parang guarantee na yes, ito ay amin pong to ay sagot namin, ang taong to ay sagot namin. Okay, ang nangyari kasi sa akin, binigyan lang ako ng isang maliit na papel, sulat kami lamang yon. Pagbalik ko dun sa school na gusto kong pag-aralan ng automotive, presto, enroll na nila ako. And everything ay naging okay, naging smooth, at nakapag-aral ako ng automotive. Yun nga lang, hindi ko natapos sapagkat na yung second part na ng automotive servicing is kinulang ng estudyante. So, kinailangan ko nang bumalik ng Saudi, kaya hindi ko natapos yung part na iyon. Okay, so again, thank you so much for watching, guys. So, medyo mabilisan lamang ito sapagkat tayo ay BBI na ulit sa Lalamove habang tayo po ay bakante. Take advantage of this one, SESP, Skills for Employment Scholarship Program ng OWA, sapagkat ito ay libre. Again, 14,500 pesos po ang pwede natin ma-avail na scholarship. At ito po ay National Certificate NC 1 and 2. Mayroon po tayo dito. Okay, so talagang magagamit natin yan sa susunod nating mga journey sa ating pong paghahanap ng mga trabaho o di kaya sa development lamang ng skills. Alright, thank you so much, Kuya Beto, once again. If may mga question kayo, comment lamang kayo. Try kong sagutin yan kung kaya kong sagutin. Kung hindi naman, pagtutulungan natin sagutin yan. Okay, thank you so much, Kuya Beto. One love. God bless.